Magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoong Hesukristo na muli nating pinagkalooban ng pagkakataong magbukas ng ating mga mata sa isang bagong umaga, sa isang bagong araw na puno ng mga posibilidad, puno ng mga pagpapala at puno ng mga oportunidad upang maranasan ang kanyang walang hanggang pag-ibig at habag. Salamat sa Diyos na tayo ay nabuhay pa ngayong araw na ito, na tayo ay may hininga pa, na tayo ay may lakas pa upang magsimba, manalangin at magpuri sa kanyang banal na ngalan. Hindi ito aksidente na ikaw ay narito ngayong umaga, na ikaw ay nakikinig sa mensaheng ito, sapagkat ang Diyos ay may napakagandang plano para sa iyo ngayong araw na ito. Ang bawat paggising natin ay patunay ng kanyang katapatan, ng kanyang walang sawang pag-ibig at ng kanyang walang hanggang awa sa ating lahat. Ngayong umaga, ako ay nagpapasalamat ng buong puso sa ating makapangyarihang Diyos dahil binigyan niya tayo ng isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang gumawa ng tama, isang bagong araw upang maglingkod sa Kanya ng may buong tapat na puso. Salamat dahil kahit maraming beses tayong nagkasala, kahit maraming beses tayong bumagsak, kahit maraming beses tayong nawala sa tamang landas, ang ating Diyos ay patuloy pa rin sa pagmamahal sa atin, patuloy pa rin sa pagbibigay ng kanyang habag at patuloy pa rin sa paggabay sa atin pabalik sa kanyang mga bisig. Ang umaga na ito ay simbolo ng bagong pag-asa, ng bagong lakas at ng bagong determinasyon na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong mga gawad, sa lahat ng iyong mga biyaya at sa lahat ng iyong mga pagpapala na hindi namin karapat-dapat, ngunit patuloy mong ibinibigay dahil sa iyong walang kondisyong pag-ibig. Ang tema natin ngayong magandang umaga ay tungkol sa mga pagpapala ng Diyos na ibubuhos niya sa ating buhay ngayong araw na ito. Alam natin na ang ating Panginoon ay isang Diyos ng mga himala, isang Diyos ng mga pagpapala, isang Diyos na handang magbukas ng mga pinto ng langit upang padaluyin sa atin ang kanyang mga biyaya. Hindi siya isang Diyos na nakatago o malayo, kundi siya ay malapit sa bawat isa sa atin, handang makinig sa ating mga panalangin, handang tumugon sa ating mga pangangailangan, at handang magbigay ng higit pa sa ating mga hinihiling. Sa araw na ito, tatalakayin natin kung paano natin maaaring tanggapin ang mga pagpapahalang ito, kung paano natin maaaring buksan ang ating mga puso upang makatanggap ng kanyang mga biyaya, at kung paano natin maaaring mamuhay sa paraang karapat-dapat sa lahat ng kanyang ginagawa para sa atin. Ang Diyos ay may napakalaking plano para sa bawat isa sa atin, at sa araw na ito, naniniwala ako na makikita natin ang pagbubukas ng mga pintuan na matagal nang nagsara, ang pagdating ng mga sagot sa mga panalangin matagal nang isinusugo, at ang pagtupad ng mga pangako na matagal nang naghihintay. Ang ating bersikulo para ngayong umaga ay mula sa awit 84:11 na nagsasabi, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, ang Panginoon ay nagbibigay ng biyaya at kaluwalhatian, walang mabuting bagay ang kanyang ipagkakait sa mga lumalakad ng matuwid. Napakaganda ng verse na ito, mga kapatid, dahil ito ay nagsasabi sa atin na ang ating Diyos ay hindi kuripot sa pagbibigay ng mga biyaya. Siya ay tulad ng araw na nagbibigay liwanag at init sa lahat, walang pinipili, walang dinidiskrimina. Siya ay ating kalasag na nag-iingat sa atin laban sa lahat ng kasamaan at panganib. At ang pinakamahalaga, siya ay nangungakong hindi magpipigil ng anumang mabuting bagay sa mga taong lumalakad ng matuwid sa kanyang paningin. Ibig sabihin, kapag tayo ay namumuhay ayon sa kanyang kalooban, kapag tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos, kapag tayo ay nananatiling tapat sa kanya, walang mabuting bagay ang kanyang ipagkakait sa atin. Lahat ng kailangan natin, lahat ng ninanais natin na mabuti, at lahat ng magpapasaya sa atin ay kanyang ibibigay sa tamang panahon.
At dahil dito, nais kong anyayahan kayong lahat na makiisa sa akin sa panalangin ito ngayong umaga. Kung ikaw ay nanonood o nakikinig sa mensaheng ito, ako ay humihingi sa iyo ng kaunting oras, mga 30 hanggang 40 minuto ng iyong umaga upang manatili kasama natin sa panalangin ito. Huwag mong iskipin ito, huwag mong baliwalain, sapagkat naniniwala ako na ang Diyos ay may espesyal na mensahe para sa iyo ngayong araw na ito. Ang panalangin ito ay hindi lamang para sa akin o para sa iba, kundi para rin sa iyo, para sa iyong pamilya, para sa iyong mga pangangailangan, at para sa lahat ng mga bagay na iyong pinagdarasal. Kaya nga, ayusin mo ang iyong puso. Tumayo ka kung kaya mo, lumuhod ka kung gusto mo, o umupo ka ng komportable at sama-sama nating harapin ang ating makapangyarihang Diyos sa panalangin ito. Maghanda ka na rin na magtipa ng Amen sa comment section kapag tapos na ang panalangin upang ipakita mo ang iyong pananampalataya at ang iyong pagtitiwala na ang Diyos ay tutugon sa lahat ng ating mga kahilingan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang makapangyarihang panalangin at mensahe ng pag-asa. Ibahagi mo rin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan ng pag-asa at lakas ngayong araw na ito. Ngayon, hayaan ninyong simulan natin ang ating panalangin. Magpahinga tayo sandali, magtahimik ang ating mga isipan, alisin natin ang lahat ng distraksyon at ituon natin ang ating buong atensyon sa Diyos. Isara ang iyong mga mata kung gusto mo, upang mas makatuon ka sa presensya ng banal na Espiritu. At sa ganitong panahon ng pagmumuni-muni at panalangin, alam kong ang Diyos ay narito kasama natin, nakikinig sa bawat salita na ating sasambitin, nakikita ang bawat luha na ating ibububo at nadarama ang bawat dalangin ng ating mga puso. Kaya ngayon, sama-sama nating tawagin ang kanyang pangalan at magdalo sa kanyang presensya. Makapangyarihang Diyos, Ama naming sa langit, kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga nang may pusong puno ng pasasalamat at papuri. Ikaw ang Diyos na walang simula at walang hanggan, ang Alpha at Omega, ang una at ang huli. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa, ang namumuno sa buong sansinukob, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil binigyan mo kami ng buhay ngayong araw na ito, na binuksan mo muli ang aming mga mata upang makita ang ganda ng iyong paglikha, na binigyan mo kami ng lakas at kakayahan upang bumangon at magsimula ng isang bagong araw. Panginoon, kami ay hindi karapat-dapat sa lahat ng iyong ginagawa para sa amin. Ngunit dahil sa iyong walang hanggang awa at habag, patuloy mo kaming pinagpapala, pinag-iingatan at ginagabayan. Salamat Panginoon, salamat ng walang hanggan. Ngayong umaga na ito, kami ay humaharap sa iyo na may pagkilala na wala kaming kakayahang gawin ang anuman sa sarili naming lakas. Lahat ng aming tagumpay ay nagmumula sa iyo, lahat ng aming kalakasan ay nanggagaling sa iyo, at lahat ng aming pag-asa ay nakasalalay sa iyo. Panginoon, salamat dahil kahit gabi, kahit madilim, kahit mahirap ang aming mga pinagdadaanan, ikaw ay nananatiling tapat. Salamat dahil hindi mo kami kailaman pinabayaan, hindi mo kami kailaman itinakwil, at hindi mo kami kailanman nilimot. Kahit minsan ay nag-aalinlangan kami, nanlulumo kami o nawawalan ng pag-asa, ikaw ay nandyan pa rin, naghihintay na tayo ay bumalik sa iyo, handang tanggapin tayo ng buong pagmamahal, tulad ng ginawa ng amang prodigal sa kanyang anak. Salamat Panginoon sa iyong walang kondisyong pag-ibig na hindi natin maaaring sukatin o maunawaan ng lubusan. Kinikilala namin Panginoon na ang iyong presensya ay nandito sa aming mga puso ngayong umaga. Sinasabi mo sa iyong salita na kung saan may 2 o 3 nagtitipon sa iyong pangalan, nandoon ka sa gitna nila. At ngayon kami ay narito,
maraming mga kapatid sa iba't ibang sulok ng mundo nagtitipon sa iisang layunin, ang magdasal, magpuri at magpasalamat sa iyo. Panginoon, nararamdaman namin ang iyong presensya sa aming mga tahanan, sa aming mga kwarto, sa aming mga puso. Nararamdaman namin ang init ng iyong pag-ibig na pumapalibot sa amin. Ang kapayapaan ng iyong banal na espiritu na pumapasok sa aming mga kaluluwa at ang sigla ng iyong kapangyarihan na nagbibigay sa amin ng bagong lakas at determinasyon. Salamat Panginoon dahil ikaw ay hindi isang malayong Diyos, kundi isang Diyos na malapit, isang Diyos na personal, isang Diyos na nag-aalaga at nag-iingat sa bawat isa sa amin na parang tayo ay ang tanging tao sa mundo. Panginoon, nais naming talakayin ngayong umaga ang tungkol sa iyong mga pagpapala na naghihintay na maibigay sa amin. Kami ay naniniwala, Panginoon, na ikaw ay isang Diyos ng kasaganaan, hindi ng kakapusan. Ikaw ay isang Diyos ng mga himala, hindi ng limitasyon. Ikaw ay isang Diyos ng mga pagpapala, hindi ng sumpa. At sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo na may matibay na pananampalataya, na ikaw ay gagawa ng mga himala sa aming mga buhay, na ikaw ay magbubukas ng mga pintuan ng oportunidad, na ikaw ay magbibigay ng mga solusyon sa aming mga problema, at na ikaw ay magpapala ng higit pa sa aming inaasahan. Tulad ng sinabi mo sa iyong salita sa awit 24:11, ikaw ay hindi magpipigil ng anumang mabuting bagay sa mga lumalakad ng matuwid. Panginoon, kami ay nagsusumikap na mabuhay ng matuwid sa iyong paningin. Hindi kami perpekto. Alam naming marami kaming pagkukulang at kahinaan, ngunit ang aming mga puso ay nakatuon sa iyo. Kami ay naghahangad na sumunod sa iyong mga utos, na tuparin ang iyong kalooban, at na maglingkod sa iyo ng may kabuuang pagmamahal at dedikasyon. Kaya ngayon, kami ay humihingi sa iyo, Panginoon, na ipakita mo sa amin ang iyong mga pagpapala. Buksan mo ang mga pintuan ng langit at padaluyin mo ang iyong mga biyaya sa aming mga buhay. Gaya ng sinabi mo sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ang buong ikapo sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala hanggang sa hindi na kayo makapagsasapat. Panginoon, kami ay naniniwala sa pangakong ito at kami ay humihingi ngayong araw na ito na iyong tuparin ito sa aming mga buhay. Panginoon, alam naming maraming mga hamon ang aming kinakaharap. May mga kapatid natin na nahihirapan sa pananalapi. Walang sapat na kita upang tustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. May mga naghihirap sa kalusugan, may mga sakit na tila walang lunas, may mga kondisyong medikal na nagdudulot ng matinding sakit at pag-aalala. May mga nasasaktan sa emosyonal, mga sugatan ang mga puso dahil sa pagkakawatak-watak ng pamilya, sa pagtataksil ng mga mahal sa buhay, sa kawalan ng pagmamahal at pagkilala. May mga nalulumbay sa espiritual, nawawala ang koneksyon sa iyo, nawawalan ng direksyon at layunin sa buhay. Panginoon, alam mo ang bawat isa sa aming mga sitwasyon, alam mo ang bawat isa sa aming mga pangangailangan, at alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa amin. Kaya ngayong araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo na may lubos na pagtitiwala na ikaw ay makinig sa aming mga panalangin at tutugon sa iyong perpektong panahon at paraan. Panginoon, hinihiling namin sa iyo ngayong umaga na bigyan mo kami ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon ng araw na ito. Bigyan mo kami ng karunungan upang gumawa ng tamang desisyon sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Bigyan mo kami ng pananampalataya na naniniwalang kahit hindi namin nakikita ang solusyon, ikaw ay gumagawa na sa likod ng mga pangyayari. Bigyan mo kami ng pag-asa na hindi nakabase sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong walang hanggang kapangyarihan.
Bigyan mo kami ng pagmamahal upang mahalin ang aming mga kapwa tulad ng pagmamahal mo sa amin, na walang kondisyon at walang hanggan. Bigyan mo kami ng kapayapaan na lampas sa pangunawa ng tao, ang uri ng kapayapaan na nagmumula lamang mula sa iyo at hindi maaaring agawin ng kahit sino o ng kahit anong sitwasyon. Panginoon, nais naming banggitin ang ilang mga bersikulo na nagpapalakas ng aming pananampalataya ngayong umaga. Sa Filipos 4:19, sinasabi mo, "At ang aking Diyos ay tutuparin ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Panginoon, kami ay kapit sa pangakong ito. Naniniwala kami na ikaw ay magtutustos sa lahat ng aming pangangailangan, hindi ayon sa aming kakaunting yaman o limitadong kakayahan, kundi ayon sa iyong walang hanggang kayamanan sa kaluwalhatian. Wala kang kakulangan, Panginoon, at dahil dito, kami ay hindi magkukulang. Ang iyong kayamanan ay walang hangganan at ikaw ay handang ibahagi ito sa mga tapat sa iyo. Sa Juan 10:8, sinabi ni Jesus, "Ang magnanakaw ay hindi dumarating, kundi upang magnakaw, pumatay at lumipol. Ako ay naparito upang magkaroon sila ng buhay at magkaroon nito ng sagana." Panginoon, salamat dahil hindi mo kami dinala sa mundong ito upang magdusa ng walang katapusan, upang mabuhay sa kahirapan at kalungkutan. Hindi iyan ang iyong plano para sa amin. Ang plano mo ay magkaroon kami ng buhay at buhay na masagana pa. Hindi ito nangangahulugang puro material na yaman lamang, bagkus ito ay nangangahulugan ng kasaganaan sa lahat ng aspeto, sa kalusugan, sa relasyon, sa espiritual na pamumuhay, sa emosyonal na kalagayan, at oo, maging sa pananalapi. Panginoon, hinihiling namin ngayong araw na ito na tuparin mo ang pangakong ito sa aming mga buhay. Sa Jeremias 29:11, sinasabi mo, "Sapagkat alam ko ang mga plano na mayroon ako para sa inyo," sabi ng Panginoon, "mga plano upang kayo ay ginhawa at hindi para sa kapahamakan, upang kayo ay bigyan ng kinabukasan at ng pag-asa." Panginoon, maraming beses kaming nag-aalala tungkol sa kinabukasan. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, o sa susunod na taon. Ngunit salamat dahil hindi namin kailangang mag-alala sapagkat ikaw ay may plano para sa amin. At hindi basta plano lang, kundi mga planong mabuti, mga planong magbibigay sa amin ng pag-asa at ng magandang kinabukasan. Kaya ngayon, kami ay sumusuko ng aming mga alalahanin sa iyo at nagtitiwala na ang lahat ay magiging mabuti dahil ikaw ay may kontrol. Panginoon, sa araw na ito, kami ay nangangako sa iyo na mamuhay ng tapat at tuwid. Nangangako kaming sundin ang iyong mga utos, basahin ang iyong salita araw-araw, manalangin ng walang patid, at magpakita ng pagmamahal sa aming mga kapwa. Nangangako kaming maging instrumento ng iyong pagpapala sa iba, na ibahagi ang kung ano ang aming natatanggap mula sa iyo, at na maging ilaw sa madilim na mundo. Hindi ito madali, Panginoon, alam namin iyan. Maraming tukso, maraming hadlang, maraming dahilan upang sumuko. Ngunit dahil ikaw ay kasama namin, dahil ang iyong banal na espiritu ay nananahan sa aming mga puso, naniniwala kami na kaya naming gampanan ang mga pangakong ito. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, upang manatiling tapat sa iyo kahit kailan. At ngayon, Panginoon, nais naming ipanalangin ang aming mga pamilya. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo para sa bawat miyembro ng aming mga pamilya, sa aming mga asawa o mga nobyo, sa aming mga anak, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, sa aming mga kamag-anak. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng mga taong mamahalin, mga taong mag-aalaga sa amin, at mga taong makakasama namin sa buhay. Ngunit alam namin na ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang mga hamon.
May mga pamilyang naghihiwalay, may mga di pagkakaunawaan, may mga galit na hindi pa naayos, may mga sugat na hindi pa naghihilom. Panginoon, kami ay nanalangin para sa bawat pamilyang may problemang kinakaharap. Panginoon, para sa mga mag-asawang nag-aaway, nagdarasal kami na pagalingin mo ang kanilang relasyon. Ibigay mo sa kanila ang pagmamahal na kanilang naramdaman noong una nilang magkakilala. Ibalik mo ang respeto, ang tiwala at ang pagkakaintindihan. Alisin mo ang pride na humahadlang sa paghilom at palitan mo ito ng pagpapakumbaba at kahinahunan. Turuan mo silang mag-usap ng maayos, makinig ng may pag-intindi at magpatawad ng buo. Panginoon, alam mo na ang kasal ay hindi madali, na ito ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap, pasensya at dedikasyon. Kaya kami ay nananawagan sa iyo ngayon na palakasin ang bawat kasal, protektahan ito laban sa lahat ng atake ng kaaway, at gawing mas malalim pa ang pagmamahalan ng bawat mag-asawa. Para sa mga magulang na nag-aalala sa kanilang mga anak, nagdarasal kami na bigyan mo sila ng karunungan sa pagpapalaki ng kanilang mga bunga ng sinapupunan. Panginoon, ang pagiging magulang ay isa sa pinakamahirap na responsibilidad sa mundo. Hindi ito sinamahan ng instruction manual at bawat bata ay natatangi. Kaya hinihiling namin sa iyo na gabayan ang bawat magulang. Turuan silang magdisiplina ng may pagmamahal, magturo ng mabubuting asal at values, at maging mabuting ehemplo sa kanilang mga anak. Protektahan mo ang bawat bata mula sa lahat ng kasamaan, sa mga masasamang impluensya, sa mga panganib sa kalye, sa cyberbullying, at sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Para sa mga anak na nag-aalaga sa kanilang matatandang magulang, nagdarasal kami na bigyan mo sila ng lakas at pasensya. Panginoon, alam mo na ang pag-aalaga sa matatanda ay mahirap, lalo na kung may sakit o disability sila. Kailangan ng malaking sakripisyo, ng maraming oras at ng malaking puso. Kaya hinihiling namin sa iyo na palakasin ang bawat anak na gumaganap ng responsibilidad na ito. Bigyan mo sila ng financial resources na kailangan nila, ng physical stamina upang makapagserbisyo at ng emotional resilience upang makatagal sa mahirap na pagsubok na ito. Para sa mga pamilyang hiwalay dahil sa distansya, dahil sa trabaho sa ibang bansa o sa malalayong lugar, nagdarasal kami na panatilihin mo ang kanilang pagmamahalan at koneksyon. Panginoon, kahit malayo sila sa isa't isa, gawin mo silang malapit sa puso. Bigyan mo sila ng mga oportunidad na makipag-ugnayan ng teknolohiya na magdadala sa kanila ng mas malapit pa kahit physically malayo sila. At higit sa lahat, Panginoon, nanalangin kami na pagsamahin mo sila sa lalong madaling panahon na magkaroon ng reunion na puno ng saya, tawa at pasasalamat. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang kalusugan ng bawat isa sa amin at ng aming mga pamilya. Salamat dahil hanggang ngayon kami ay may lakas pa, may kakayahan pang gumalaw, may isip pang mag-isip at may puso pang magmahal. Ngunit alam namin na ang kalusugan ay hindi garantisado, na anumang oras ay maaaring magbago ang aming kondisyon. Kaya ngayong araw na ito, kami ay nagsusumamo sa iyo na pangalagaan ang aming mga katawan, mga isipan at mga espiritu. Panginoon, para sa mga may sakit, lalo na sa mga may malubhang kondisyon tulad ng cancer, diabetes, heart disease, kidney problems at iba pa, kami ay nananawagan sa iyo ngayon na pagalingin mo sila. Ikaw ang Diyos na gumagaling, ang Diyos na may kapangyarihan na magpagaling ng anumang sakit kahit gaano pa ito kalubha. Sinabi mo sa Exodo 15:26, "Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo." Panginoon, kami ay naniniwala sa pangakong ito.
Kami ay nananalig na ikaw ay may kakayahang gumawa ng mga himala, na baguhin ang mga diagnosis, na palitan ang sakit ng kalusugan at naibalik ang sigla at lakas sa mga nanghihina. Para sa mga nasa ospital ngayong araw na ito, para sa mga sumasailalim sa mga operasyon o mga treatment, kami ay nanalangin na samahan mo sila. Bigyan mo ng karunungan ang mga doktor at nurses na nag-aalaga sa kanila. Gabayan mo ang kanilang mga kamay habang gumagawa ng mga medical procedures. At higit sa lahat, ipakita mo ang iyong presensya sa mga pasyente na panatilihin silang kalmado at mapayapa kahit sa gitna ng takot at pag-aalala. Para sa mga namumulot ngayon ng sakit na hindi maintindihan ng mga doktor, ng mga mystery illnesses na walang malinaw na diagnosis, kami ay nanalangin na ipakita mo ang dahilan ng kanilang sakit at ang tamang treatment. Panginoon, ikaw ang lumikha ng aming mga katawan. Alam mo ang bawat bahagi nito, ang bawat cell, ang bawat organ, walang nakatagong bagay sa iyo. Kaya hinihiling namin na ihayag mo sa mga doktor kung ano ang nangyayari at kung paano ito pagagalingin. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang tungkol sa spiritual warfare at liberation. Alam namin na tayo ay nasa isang espiritual na labanan na may kaaway na naglilibot na parang umaalagang leon, naghahanap ng kanyang masasakmalan. Ang kaaway na ito ay si Satanas at ang kanyang mga demonyo at ang kanilang layunin ay magnakaw, pumatay at lumipol gaya ng sinabi ni Jesus. Panginoon, kami ay nananawagan sa iyo ngayong umaga na palayain ang bawat isa sa amin mula sa lahat ng uri ng pagkakasakal ng kaaway. Para sa mga nahuhuli sa bisyo, sa droga, sa alak, sa sugal at sa iba pang masamang gawain, kami ay nanalangin na palayain mo sila, Panginoon. Putlin mo ang mga tanikala na nakakabit sa kanila, ang mga dependency na humihila sa kanila pababa. Bigyan mo sila ng lakas na tumanggi sa tukso, ng determinasyon na huminto at ng suporta ng mga taong tutulong sa kanila na makaahon. Ibalik mo ang kanilang dignidad, ang kanilang pag-asa at ang kanilang kinabukasan. Para sa mga nahaharap sa depresyon, anxiety at iba pang mental health issues, kami ay nanalangin na pagalingin mo ang kanilang mga isipan at emosyon. Alisin mo ang mga negative thoughts na pumapatay sa kanilang mga espiritu. Palitan mo ang kalungkutan ng kagalakan, ang takot ng tapang at ang desperasyon ng pag-asa. Ipakita mo sa kanila na sila ay mahalaga, na sila ay minamahal at na may layunin ang kanilang buhay. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang mga specific na sitwasyon na kinakaharap ng aming mga kapatid. Para sa mga walang trabaho, kami ay nanalangin na magbukas ka ng mga pinto ng oportunidad. Ikonekta mo sila sa mga tamang tao, sa mga companies na naghahanap ng kanilang skills at talento. Bigyan mo sila ng confidence sa interviews, ng galing sa pagsasalita at ng wisdom sa paggawa ng mga desisyon. Para sa mga may trabaho pero hindi sapat ang kita, kami ay nanalangin na magbigay ka ng promotion, ng increase sa sahod o ng sideline na magdadagdag sa kanilang income. Panginoon, alam mo ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga utang, ang mga bayarin na dapat nilang tugunan. Kaya hinihiling namin sa iyo na magbigay ng solusyon, ng paraan upang magkaroon sila ng financial breakthrough. Para sa mga nag-aaral, lalo na sa mga mag-e-exam o magde-defend ng thesis, kami ay nanalangin na bigyan mo sila ng karunungan, ng mabuting memorya at ng focus. Tulungan mo silang mag-aral ng epektibo, maintindihan ang kanilang mga lessons at makaperform ng mahusay sa kanilang mga exams. Para sa mga may mga kaso sa korte, mga legal battles na dapat harapin, kami ay nanalangin na bigyan mo sila ng hustisya. Ilantad mo ang katotohanan, protektahan mo sila mula sa mga kasinungalingan at mga maling akusasyon at gawing mabilis at patas ang proseso.
Para sa mga may mga problema sa bahay, sa lupa o sa properties, kami ay nanalangin na resolbahin mo ang mga isyung ito. Bigyan mo sila ng tamang dokumentasyon, ng legal assistance na kailangan nila at ng proteksyon laban sa mga taong sumusubok na kunin ang hindi nila pagmamay-ari. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang aming bansa. Alam mo ang mga hamon na kinakaharap ng aming bayan, ang korupsyon sa gobyerno, ang kahirapan ng maraming pamilya, ang karahasan sa mga kalye, ang drug problem, ang terorismo at marami pang iba. Panginoon, kami ay nanalangin para sa aming mga lider, mula sa presidente hanggang sa pinakamababang opisyal. Bigyan mo sila ng karunungan sa paggawa ng mga desisyon, ng integridad sa kanilang mga posisyon, at ng tunay na pagmamalasakit sa mamamayan. Gabayan mo ang bawat isa sa kanila na gumawa ng mga batas at policies na makakabuti sa nakararami, hindi lamang sa iilan. Turuan mo silang maging mga lingkod ng tao, hindi mga hari na nangingibabaw. At para sa mga corrupt officials, Panginoon, ipakita mo sa kanila ang kamalian ng kanilang mga gawain, magbigay ng conviction sa kanilang mga puso, at kung hindi sila magsisisi, ilantad mo sila at parusahan ayon sa batas. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang iyong iglesia sa buong mundo. Salamat dahil ang iglesia ay patuloy na lumalaki, na mas maraming tao ang nakakakilala sa iyo at na ang ebanghelyo ay naihahatid sa mga pinakamalayong sulok ng mundo. Ngunit alam namin na ang iglesia ay may mga hamon din. May mga pagkakaiba-iba sa doktrina, may mga iskandalo na sumisira sa reputasyon, may mga lider na nag-aalisan at nag-aaway. Panginoon, kami ay nanalangin para sa pagkakaisa ng iglesia na kahit may iba't ibang denominasyon, mag-isa ang aming layunin, ang ipangaral ang ebanghelyo at dalhin ang mga tao sa iyo. Para sa mga pastor, missionaries at church workers, kami ay nanalangin na palakasin mo sila. Alam namin na ang kanilang trabaho ay hindi madali, na maraming hamon at discouragements ang kanilang kinakaharap. Kaya hinihiling namin sa iyo na bigyan mo sila ng bagong lakas, ng renewed passion para sa ministeryo at ng proteksyon laban sa mga atake ng kaaway. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo, ang mga nawawala pa, ang mga hindi pa tumatanggap ni Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Panginoon, buksan mo ang kanilang mga mata upang makita ang katotohanan. Buksan mo ang kanilang mga tainga upang marinig ang iyong tinig. At buksan mo ang kanilang mga puso upang tanggapin ang iyong kaligtasan. Gamitin mo kami na iyong mga instrumento upang magdala ng iyong liwanag sa kanilang mga buhay. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang mga taong nanonood at nakikinig ngayong araw na ito. Salamat dahil dinala mo sila dito, na ginawa mong makita nila ang video na ito o makinig sa mensaheng ito. Alam namin na hindi aksidente iyon, na ikaw ay may layunin para sa bawat isa sa kanila. Kaya ngayon, Panginoon, kami ay nanalangin na hawakan mo ang kanilang mga puso. Kung sila ay may mga daing, sagutin mo. Kung sila ay may mga tanong, bigyan mo ng mga sagot. Kung sila ay may mga pangangailangan, tugunan mo. At kung sila ay nangangailangan ng pagbabago sa kanilang buhay, gumawa ka ng miracle para sa kanila ngayong araw na ito. At ngayon, Panginoon, nais naming talakayin ang tungkol sa provisyon at trabaho. Alam namin na ito ay isa sa mga pangunahing alalahanin ng karamihan sa amin. Kung paano tayo makakahanap ng trabaho, kung paano tayo kikita, kung paano natin tutugunan ang aming mga pangangailangan at ng aming mga pamilya. Panginoon, sinasabi mo sa Mateo 31:33, kaya huwag mag-alala na mga agsasabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay hinahanap ng mga hentil, sapagkat nalalaman ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito.
Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Panginoon, kami ay humihiling ngayong araw na ito na ibigay mo sa amin ang lahat ng aming pangangailangan. Ibigay mo ang aming araw-araw na tinapay, gaya ng itinuro ni Jesus sa amin na ipanalangin. Ibigay mo ang pagkain sa aming mesa, ang damit sa aming katawan, ang bubong sa aming mga ulo. Alam namin na ikaw ay nagpapakain ng mga ibon sa langit na hindi nagaani o nag-iimbak sa kamalig, at mas mahalaga kami sa iyo kaysa sa mga ibon. Kaya naniniwala kami na aalagaan mo kami, na ikaw ay magbibigay ng lahat ng kailangan namin. Para sa mga walang trabaho na nahihirapang maghanap, kami ay nanalangin na magbukas ka ng mga pinto ng oportunidad. Ikonekta mo sila sa mga tamang tao, sa mga employers na naghahanap ng kanilang skills. Bigyan mo sila ng confidence at galing sa interviews. Turuan mo silang magsalita ng maayos, ipakita ang kanilang mga strengths, at gumawa ng magandang impression. At pagkatapos ng interview, Panginoon, gawin mo ang iyong magic, kung ano ang tawag natin dito, gumawa ng paraan upang sila ay matanggap sa work na iyon o sa mas mabuti pa. Para sa mga may trabaho pero nahihirapan sa workload, sa stress o sa toxic work environment, kami ay nanalangin na bigyan mo sila ng lakas na magpatuloy. Protektahan mo sila mula sa burnout, mula sa sakit na dulot ng sobrang stress, at mula sa depression dahil sa masyadong mahirap na work situation. At kung posible, Panginoon, ilipat mo sila sa mas mabuting lugar, sa mas magandang company, o bigyan mo ng promotion na may mas magandang kondisyon. Para sa mga may sariling negosyo, kami ay nanalangin na pagyamanin mo ang kanilang mga kabuhayan. Magpadala ka ng mas maraming customers, ng mas malalaking orders, ng mas magagandang opportunities para lumaki ang kanilang business. Protektahan mo sila mula sa mga kompetensya na gumagamit ng dirty tactics, mula sa mga kawatan at mandurukot, at mula sa mga government regulations na sobrang bigat at nakakasagabal sa business. Panginoon, nais din naming ipanalangin ang tungkol sa financial wisdom. Marami sa amin ay may kita pero hindi alam kung paano mag-manage ng pera ng maayos. Gumagastos tayo ng hindi sinusukat, bumibili ng mga bagay na hindi naman kailangan, at sa huli wala tayong naipon para sa hinaharap. Panginoon, turuan mo kami ng financial discipline. Turuan mo kaming mag-budget, mag-ipon, mag-invest wisely at magbigay ng mapagkumbaba. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng mga blessings na ibinibigay mo, na gamitin ito hindi lamang para sa sarili naming kapakanan, kundi para din sa kapakanan ng iba. At ngayon, Panginoon, nais naming gumawa ng mga prophetic declarations, ng mga statement of faith na nakabase sa iyong salita. Naniniwala kami na ang mga salitang ating sasambitin ay may kapangyarihan, na kung ano ang ating idedeklarar ay magiging totoo dahil ikaw ay kasama namin at ang iyong banal na espiritu ay gumagawa sa loob namin. Idedeklarar namin ngayong umaga na ito ay ang araw ng mga pagpapala. Ito ay ang araw na ang Panginoon ay gumawa at kami ay magsasaya at magagalak dito gaya ng sinabi sa awit 118:24. Idedeklarar namin na walang masasamang mangyayari sa amin ngayong araw, na ang mga anghel ng Diyos ay nag-iingat sa amin sa lahat ng aming mga lakad, at na ang kamay ng Panginoon ay sumasakop sa amin. Idedeklarar namin na kami ay higit na mga taong nanalangin sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa amin, gaya ng sinabi sa Filipos 4:13. Walang imposible sa amin dahil ang Diyos ng mga imposible ay nasa aming panig. Kaya anumang hamon ang aming haharapin ngayong araw, alam namin na kami ay makalalampas dahil sa kanyang tulong. Idedeklarar namin na kami ay pinagpala at hindi sinumpa, gaya ng sinabi sa Deuteronomio 28:3-6. Pagpalain kami sa lungsod at sa bukid. Pagpalain ang bunga ng aming katawan, ang ani ng aming lupa,
Pagpalain ang aming basket at aming mixing bowl. Pagpalain kami sa aming pagpasok at sa aming paglabas. Lahat ng aming mga gawain ay magtatagumpay dahil ang Panginoon ay sumasa amin. Idedeklarar namin na ang aming mga tahanan ay mga tahanan ng kapayapaan, ng pagmamahalan at ng pagkakaisa. Walang kaaway na makakapasok sa aming mga pintuan, walang masasamang espiritu na makakabaha sa aming mga bakuran, at walang panganib na makakalapit sa aming mga pamilya gaya ng sinabi sa awit 91:10. Idedeklarar namin na ang aming mga anak ay mga anak ng Panginoon, na sila ay tutubo sa karunungan at sa pag-ibig ng Diyos, gaya ng sinabi sa Isaias 54:13. Sila ay magiging mga leader, mga instrumento ng pagbabago at mga ilaw sa kanilang henerasyon. Idedeklarar namin na ang aming kalusugan ay pinangangalagaan ng Panginoon. Dahil sa kanyang mga sugat ay tayo ay pinagaling na, gaya ng sinabi sa 1 Pedro 2:24. Kaya walang sakit na makakalapit sa amin, walang virus na makakahawa sa amin, at walang kondisyon na makakasira sa aming mga katawan. Idedeklarar namin na ang aming pananalapi ay pinangangalagaan ng Panginoon. Siya ay ang aming pastol at hindi kami magkukulang, gaya ng sinabi sa awit 23:1. Siya ay magbubukas ng mga pintuan ng oportunidad, magbibigay ng mga sources of income na hindi namin iniisip, at magpapala ng higit pa sa aming inaasahan. Idedeklarar namin na ang aming mga plano ay magtatagumpay dahil ang Panginoon ay sumasa amin. Sinasabi sa Kawikaan 16:3, italaga mo ang iyong mga gawa sa Panginoon at ang iyong mga plano ay magiging matatag. Kaya lahat ng aming mga projects, lahat ng aming mga pangarap, lahat ng aming mga aspirations ay magbubunga dahil ito ay aligned sa kalooban ng Diyos. Idedeklarar namin na kami ay protektado mula sa lahat ng uri ng kasamaan. Ang dugo ni Jesus ay sumasaklaw sa amin. Ang pangalan ni Jesus ay aming shield at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay aming sandigan. Kaya walang sandata na ginawa laban sa amin ang magtatagumpay, gaya ng sinabi sa Isaiah 55:17. Idedeklarar namin na kami ay mga anak ng Diyos, mga tagapagmana ng kaharian at mga kapatid ni Kristo. Kami ay royal priesthood, holy nation, chosen generation, gaya ng sinabi sa 1 Pedro 2:9. Kaya kami ay may dignidad, may halaga at may layunin sa mundo. Panginoon, salamat sa lahat ng mga pangakong ito. Salamat dahil ang iyong salita ay totoo, na ito ay hindi nagsisinungaling, at na ikaw ay tapat na tupdin ang lahat ng iyong sinabi. Kami ay naniniwalang buong puso na ang lahat ng mga bagay na aming ididineklara ay magiging totoo sa aming mga buhay dahil ikaw ay ang Diyos na gumagawa ng mga himala. At ngayon, habang patatapos na ang aming panalangin, nais naming bigyan ng konsekrasyon ang araw na ito. Panginoon, ang araw na ito ay sa iyo. Ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo ay ilalaan namin sa iyo. Ang lahat ng aming gagawin ay para sa iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng aming mga salita ay magpapalakas at magbibigay inspirasyon sa iba. Ang lahat ng aming mga gawa ay magpapakita ng iyong pag-ibig at compassion. Panginoon, habang kami ay lalabas ng aming mga tahanan ngayong araw, samahan mo kami. Habang kami ay nagmamaneho, protektahan mo kami mula sa mga aksidente. Habang kami ay sa trabaho, bigyan mo kami ng focus at productivity. Habang kami ay nakikipag-usap sa ibang tao, bigyan mo kami ng karunungan at grace sa aming mga salita. Habang kami ay kumakain, pagpalain mo ang aming pagkain at gawing nutrisyon para sa aming mga katawan. Habang kami ay nagpapahinga, bigyan mo kami ng peaceful sleep at sweet dreams. Panginoon, hinihiling din namin na ipagpatuloy mo ang iyong gawain sa aming mga buhay. Huwag mong hayaang huminto ang proseso ng aming pagiging tulad ni Kristo. Patuloy mo kaming turuan, kuryihin, at disiplinahin.
Alisin mo sa amin ang lahat ng masasama, lahat ng malulupit, lahat ng makasalanan. Palitan mo ito ng kagandahan ng iyong karakter, ng pagmamahal, pagpapakumbaba, pasensya, kahinahunan, kabutihan, katapatan, kagitihan, at pagpipigil sa sarili. Panginoon, nangangako rin kami na babalikan ka namin sa gabi, na magpapasalamat muli para sa lahat ng iyong ginawa ngayong araw. Hindi namin ikaw kalilimutan kahit abala kami, kahit marami kaming ginagawa. Ikaw ay magiging center ng aming buhay, ang dahilan ng aming pag-iral at ang layunin ng aming pagsisikap. Salamat Panginoon sa oras na ibinigay mo sa amin ngayong umaga na ito para manalangin, magmuni-muni at makipag-usap sa iyo. Salamat sa lahat ng mga pagpapalang ibibigay mo sa amin ngayong araw at sa mga susunod pang mga araw. Salamat dahil ikaw ay isang Diyos na hindi nagbabago, na ang iyong pag-ibig ay walang hanggan at na ang iyong katapatan ay umaabot sa lahat ng mga henerasyon. Ngayon, Panginoon, kami ay nagtatapos ng aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Siya ang tanging daan patungo sa iyo, ang katotohanan na nagsisilbing gabay sa amin, at ang buhay na nagbibigay ng walang hanggang pag-asa. Sa kanyang pangalan kami nananalangin. Amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong panahon ngayong umaga. Umaasa ako na ang panalangin ito ay nagbigay sa inyo ng lakas, inspirasyon at pag-asa para sa araw na ito. Huwag kalimutang i-type ang Amen sa comment section bilang patunay ng inyong pananampalataya. Ibahagi rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan ng pag-asa at encouragement. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan ng aming mga susunod pang makapangyarihang panalangin. Pagpalain kayo ng Panginoon ngayong araw at magpakailanman. Sumainyong lahat ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisama ng banal na Espiritu. Amen at Amen.